Plusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At Yo, what's up, happy people? Ludoy T on the moves. For today's video, mga kuwes magayas, ay mangiyak-iyak po si Senator Amy Marcos sa pagdarasal sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na sana matauhan po. Grabe o, mismong kapatid po talagang nagmamakaawa na sana makinig at huwag magpasulsul sa ibang mga kamag-anak o kay Martin Romualdez. At the next video po ay bumanat po si Sandra Cam kay House Speaker Martin Romualdez. At talagang pinamukha niya na walang Marcos dyan sa palasyo kung walang Inday Sara, mga kuys, mga guys, no? Para maunawaan po natin, panoorin po natin itong video. So without further ado, let's begin. Plusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buguin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakatawan ng katakawan sa kapangyarihan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit. kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo?
Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi? Na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi. Sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, 3 presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tsuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsa ka dyan. Magtanggo ka na lang para magburo-baliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa. Dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. So, ayun nga mga kuis, mga gayas, no? Ay talagang napaiyak po si Senator Amy Marcos po dahil parang sa isip niya at nakita po natin na wala na sa hulog po ang ating presidente at makikita po natin na iba na pong ang tao ang nagkontrol sa kanya. Wala na po yung BBM na mabait. Yan po ang tinutukoy ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, mga kuis, mga guys, no? Dahil hindi nga daw yun ang ipasunod ng kanilang tatay na si Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., na tatahakin na landas ng kanyang anak. Dahil nga lumihis na po sa tuwid na daan ang ating Pangulong Marcos, mga kuis, mga guys, no? Kaya pati mismo si Amy Marcos ay nakapansin at nakikita niya. Siyempre, siya ba naman, kapatid yun. At tama nga po yung sinasabi ni Sandra Cam na wala po talagang Marcos dyan sa palasyo pag wala si Inday Sara. Dahil alam nyo mga kuis, mga gaya, sa ito yung kwento niyan. Kaya malaki pong utang na loob ni Amy Marcos sa mga Duterte dahil, di ba, alam nyo naman, ayaw na ayaw talaga noon pa ni Pangulong Duterte na makisama o may Marcos pang uupo dyan sa palasyo dahil alam niya na talagang gumagamit daw kuno, ang sabi ni Pangulong Duterte, na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya po ngayon ay talagang naihiya po si Amy Marcos sa mga Duterte dahil nililigawan po ni Amy Marcos noon si Sara Inday Duterte na maging Vice President po ng kanyang kapatid na si BBM. Kaya nga ngayon ginawa niya po ang lahat na makumbinsin niya ang kanyang kapatid, ang ating Pangulo, na sana makinig sa kanya at huwag makinig doon sa mga devil o mga demonyong nakapalibot kay Pangulong BBM, mga kuis, mga guys. At yan po ang nakikita at naobserbahan natin sa ngayon, mga kuis, mga guys. At yan din ang nakikita ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Kaya sana makumbinsi, madala sa dasal, na kahit anong gagawin siguro ni Amy Marcos para lang maging matino at matuwid ang ating Pangulo. Talagang nangyak-ngyak po siya sa pagdarasal, no, dahil talagang nahihiya po siya sa mga Duterte. At talagang napaka-close yan sila ni Inday Sara. Kaya nga po sumama si Inday Sara sa Unitim kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pakiusap po ni Amy Marcos na maging isang Vice President si Inday Sara, dahil yun po ang nakita at yun po ang daan lang na Manila para manalo si BBM sa pagka-presidente. At ngayon, ang magalamay ni Pangulong Marcos ay gusto nang
gusto nang patalsikin, kulungin ang mga Duterte. Ganun po ka-traidor yung nakapalibot kay Pangulong Marcos, mga kois, mga guys, no? Kaya yan po ang iniiwasan at ayaw na mangyayari ni Amy Marcos na magkawatak-watak, mag-aaway, dahil siya po ang gumawa ng paraan para po makuha si Inday Sara sa kanilang unit team sa pagka-Vice President at manalo ang kanyang kapatid. Klarong-klaro mga kuis, mga guys, no? Talagang mapapansin ko po si Amy Marcos, mga kuis, mga guys, no? Matino siyang senador, mga kuis, mga guys, dahil makikita nyo na talagang hindi po niya kinukonsente ang kanyang kapatid dahil nakikita niyang mali na talaga. At kung bago ka sa aking channel, please do like and share and subscribe. Sa next video po, bukas siguro ng umaga o tanghali, ay nito, napaka-intense nito mga kois, magayas. Mayroong pong testigo si Amy Marcos labang kay Martin Romualdez na nagpapakalat ng PI. Hindi po yan PI na masama, ha? Yan po ay People's Initiative na talagang kumakalat po saan mang sulok ng ating bansa, nagpapapirma para sa cha-cha or charter change para wala ng presidente. Magulat lang kayong pumirma dyan na wala nang mangyayaring eleksyon dahil prime minister na. At paalala po sa lahat ng mga tao, pakisabi ng kamag-anak nyo, ng mga butante sa mang sulok ng Pilipinas na huwag basta-bastang pumirma dahil akala po nila ayuda. At yun po ang mapapanood natin at may mga testigo na po na runner na nagdadala ng papel at nagpapapirma. At ngayon hinahabol na siya ng taong bayan dahil nga ang akala ng taong bayan ay ayuda yun o tupad. Yun ang hindi nila alam. Charter change na pala yun. Buti na lang ay naging testigo sila at pumunta sa Senado o by visual Zoom lang sila nagpapakita. At least po napigilan ang ganong klaseng panglilinlang o pangluloko sa ating taong bayan. Yun po ang mapapanood natin sa next video. Kaya dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-comment, like, share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first, God bless all, peace.